Patuloy namang minamasahe ng kamay nitong aking dibdib. Para akong tuod na nakatitig lang sa kanyang muka. Di man lang gumagalaw sa aking kinatatayuan. Aaminin kong kahit nasaktan ako sa ginawa nito sa akin ng gabing yon, tila hinahanap-hanap din ang katawan ko. Nagsisimula ng mag-init ang aking katawan. Pakiramdam ko para na ako naiihi dahil nais ng humulagpos ang matinding pagnanasang aking nararamdaman. Natigilan ako nang bigla itong huminto sa kanyang ginagawa at tinalikuran ako. Kampante umupo sa sofa habang nakadekwatro. Ngunit hindi niya tinatanggal ang malagkit na tingin sa aking katawan. Nakakaloko itong ngumiti habang binubuksan niyang zipper ng kanyang pantalon. Naparalok ako nang wala sa oras. Mautak ang lalaking to. Pagdadamahin ka muna para sa huli ikaw maghahabol at makikiusap sa kanya. Nagsimula na maging manginig ang aking mga kamay. Kusang humakbang ang mga paa ko palapit sa kanya habang isa-isang tinatanggal ang mga suot kong damit. Para ko nahipnotismo ng mga oras na to dahil madali lang sa kanya na pasunurin ako. Tuluyan kong nahubad lahat ng saplot sa aking katawan habang nakatitig sa mukha ng lalaking to. Sa tingin ba nito basta na lang niya ako mapapaikot sa kanyang mga palad? Pues nagkakamali siya. Alam ko, tayong sa katawan ko lang ito interesado. Kung ito lang ang nais niya, ibibigay ko. Isang matalim na tingiti ang sumilay sa aking bibig habang nakatitig sa mukha nito na kasalukuyang nakapikit. Ilang sandali pa katulad ng ginawa niya sa akin kanina, binitin ko rin ang kaligayahang nararamdaman nito. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Hubot-hubad na humakbang palapit sa mahabang sofa, tinatamad ng humiga. Napansin kong labis sa pagkabitin ng lalaki dahil di na maipintang mukha nito habang sinusundan ako ng tingin. Mr. Whoever you are, I know. Nakatawan ko lang ang nais mo. Habang nakahiga sa sofa na walang pakialam, kahit nakabilad sa paningin nitong aking kahubdan. Sinadya ko pang ibukang aking hita para malayang makita nitong aking hiyas na alam kong pinagnanasaan nito. Di nga ako nagkamali dahil nakita kong paggalaw ng Adam's apple nito. Tanda na lumunok ito ng ilang beses. You know, sa panahon ngayon wala nang libre. Kailangan give and take. You have me, you can use my body. Whatever you want, but... Ani ang bahagyang binitin ang sasabihin bago matapang na sinilubong ang itim na mga matang nakatitig sa akin. You need to do something for me, and if you will not agree then you may leave because I don't need you. Seryoso kong saad bago bumikit ang akmang matutulog. Ngunit sa loob ko'y naghihintay ako ng sagot mula sa kanya. Ilang segundo pa'y naramdaman kong pumatong ito sa aking ibabaw. Pinaliguan ng mainit na halik ang leeg ko, pababa sa aking dibdib. Tell me, what is it? Malumanin ang tanong nito sa akin kaya't lihim na nagdiwang ang aking kalooban. Umangat ang dalawang kamay ko, kinulong sa aking mga palad ng mukha nito. Nangagat siya ng mukha at tumingin sa akin. Sinilubong ang halik ng mga labi nito at ginaya ko kung paano siya humalik. Alam ko na ang karakas ng manyak na to at kung kinakailangan gamitin ko ang katawang to para lang makuha ko ang lahat, gagawin ko. POV ni Lexi. Sweetheart, okay ka lang? Kanina ka patahimik. Nag-aalalang tanong sa akin ng aking asawa. Ginagap niyang palad ko bago ko niyakap nito. Hindi kasi mawaglit sa aking isipan ng mga sinabi ni Chloe at di ko na malay nakatulala na pala ako sa kawalan. Sige na, huwag ka na magtampo sa akin, Malambing nitong sabi at saka pinataka ng isang magang halik ang labi ko. Iniisip ko tuloy marahil lang nagsisinungaling lang si Chloe. Di totoo lahat ng kanyang sinabi. Dahil nakikita ko mula sa mga bata ni Cedric ang katapatan nang sabihin nitong mahal niya ako. Pagkatapos ng ilang minuto, huminto ang sasakyan sa isang lugar, malapit sa dalampasigan. Giniya ko ni Cedric pababa na sasakyan. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko napansin ang malawak na karagatan. Labis ako namangha sa magandang tanawing tumambad sa aking paningin. Hindi ko alam kung nasan kami dahil bago lang lahat ng ito sa akin. Napalingon ako sa mga bata naglalaro sa isang maliit na park. Kasama ng mga ito ang kanilang mga magulang. Nakadama ako ng lungkot dahil labis na pangulila ako sa aking mga magulang. Sweetheart naman, bakit umiiyak ka? Ayaw mo ba dito? Nag-aalalang tanong ng aking asawa. Gusto, nainggit kasi ako sa kanila Kasi wala na si mommy at daddy. Malungkot pang sagot ko sa kanya. Huwag ka nang umiyak, nandito naman ako Nakangiti niyang saad bago pinulupot ang kanang braso nito sa aking bewang. Halika, ipapasyal kita. Aniya sa malambing na tinig. Hinila niya ang kamay ko at habang 3 taon nito'y nagkalakad sa paligid at nagbabantay lamang sa amin. Ilang sandali pa huminto kami saglit. Dito ko lang naiwan yung wallet ko sa kotse.
Aniya bago nagmamadaling lumapit sa nakaparada na sasakyan. Naagaw ng pansin ko isang matandang lalaki na nakaabot na isang sorbete sa batang babae. Nailala kong bigla nung mailipat pa ako na sa tuwing dumadaan ako kay na mommy sa eskinita ay lagi na akong binibigyan ng sorbete sa matandang lalaki na kaibigan ni mommy. Naglakad ako palapit sa matandang lalaki at saka huminto sa tapat nito. Nakangiti niyang tanong sa akin, "Anong flavor po, ma'am?" Napangiti akong bigla at mabilis tinuro ang chocolate flavor. Inabot niya sa akin isang apa na puno ng sorbetes. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagkabata at kagad ko tong dinilaan. 10 piso lang po, ma'am. Sabi niya sa akin na siyang kinatigil ko sa pagdila. Ano pong 10 piso? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Lumalim ang gatla sa noon nito at di makapaniwala sa tanong ko. Palabiro po pala kayo, ma'am? Natatawang sa aditong tila natutuwa sa akin, ngunit ang mukha ko ay nanatiling seryoso. Kahit papaano nakadama ko ng kapanatagan ng loob sa kausap ko dahil hindi ako nito nilait nang marinig ang pautal-utal kong pagbigkas. Pasensya na po. Hindi ko po talaga alam ang 10 piso. Hinging paumanin kong nanatiling seryosong mukha. Biglang naglaho ang ngiti nito sa labi dahil napansin marahil niya na seryoso ko sa tanong ko. Pera po yun, ma'am. Kailan niyo po akong bayaran dahil kanina pa po ako walang benta? Paliwanag niya sa akin. Nakaramdam ako na siya dahil sa parang ng pakikipag-usap niya sa akin. Kung sa iba siguro to marahil kanina pa ako nasigawan. Samantalang isang to na natiling kalmado, sinisika pang ipaunawa sa akin ang lahat. Ganun po ba? Paano kaya ito? Wala pa kasi akong pera eh. Pwede po bang ibalik na lang ito? Nahiya akong tanong habang napapakamot sa aking ulo. Nakita kong umawang ang bibig nito habang nakatulala sa mukha ko. Detail na hindi makapaniwala sa taong kaharap niya. Ilang sandali pa'y nagpakawala ito ng isang malalim mabuntong hininga bago nagsalita. Pambihira o naisan ako doon na. Ana matandang lalaki habang kumakamot sa ulo. Tila problemado na ito. Nakadama ako ng awa kaya tinawag ko isa sa tauhan ng aking asawa. Kagad tong lumapit. Kuya, wag ka pong aalis dyan ha. Kukuha lang ako ng pambayad. Pakiusap ko sa bodyguard ni Cedric bago pinhawakan ang sorbetes ko sa kanya. Napakunot naman ang noo ko. Wari may nagtataka. Napansin kong naparoon ako matandang lalaki habang nakatayala sa malalaking tao na nakatayo sa tabi nito. Tay, wag po kayong mag-alala. Hindi po aalis si kuya sa tabi niyo hanggat hindi po ako nakakabayad. Pagkatapos sabihin ni Lexi, mabilis na nilapitan to ng asawa na may 10 dipang layo mula sa kanya. Sweetheart, bakit tumatakbo ka? Ano nangyari? Pagkatapos magtanong ni Cedric sa asawa, binalingan naman ito ang dalawang tauhan. Imbes sumagot, napakamot sa ulo ang dalawa. Nasaan si James? Nagtataka muling tanong nito. Kailangan ko ng pambayad. Inihingal na sabi ni Lexi sa asawa. Magtatanong pa sana si Cedric, ngunit mabilis na siyang hinawakan ng asawa. Parang batang hinila ito patungo sa nagtitinda ng ice cream. James, anong ginagawa mo dyan? Nagtatakang tanong ni Cedric na makita ang tauhan nito. Nakasuot to ng all-in black suit, habang sa kanang kamay nito ay hawakan tunaw na ice cream. Kasi po, yung master, walang pambayad si senyorita sa ice cream kaya akong ginawang collateral. Nahihiyang sagot nito. Bigla siyang bumaling sa asawa at nakita niyang namumulang buong mukha ni Lexi dahil sa matinding hiya. Sorry, hindi ko kasi alam na kailangan ng pera kapag hihingi ng ice cream. Nahihiyang paliwanag nito sa asawa. Nagulat ang lahat ang tumawa ng malakas si Cedric. Habang si James labis na manghada sa unang pagkakataon, ngayon lang niya nakitang tumawang kanyang boss. Nagulat si Lexi nang bigla siyang kabigin sa batok ng asawa, maraing halikan sa labi sa harap ng maraming tao. Dinukot ni Cedric ang wallet mula sa bulsa ng pantalon, kumuha ng 5,000 at saka inabot sa nagtitinda ng ice cream. Nanlaki ang mata nito at di makapaniwala sa malaking halagang inabot ni Cedric dito. Sir, ang laking halaga naman po nito. 10 piso lang pong bayad sa ice cream. Saad na matandang lalaki. Sa inyo na ho yan dadalhin. Bibilhin ko lahat ng ice cream ninyo. Sagot naman ni Cedric. Naluluhang tinanggap na matandang lalaki ang pera at dito magkandatuto sa pagpapasalamat kay Cedric. Ibig sabihin, magtitinda tayo ng ice cream? Inosenteng tanong ni Lexi sa asawa na siyang kinalapad ng ngiti nito dahil sa labi siyang naaliw sa inosenteng asawa. Hindi, sweetheart. Pwede kang kumuha hanggat gusto mo. Nakangiting paliwanag dito sa asawa. Napangiti si Lexi bago maling bumaling sa tindero ng ice cream. Pwede ko po bang tikman ng ibang flavor?
May halong pakiusap at tanong nito sa matanda. Nagmamadali itong tumalima at inabot kay Lexi ang dalawang ice cream. Tinanggap naman ito at inabot sa asawang isa. Nakangiting tinanggap naman ito ni Cedric na hindi inaalis ang tingin sa mukha ng magandang asawa. Pati po sina kuya at lahat po ng mga bata dito sa park. Masayang wika ni Lexi na kagad namang sinunod ng tindero ng ice cream. Masuyong hinila ni Cedric ang asawa palayo sa maraming tao at nagsimula silang mamasyal habang nakapulupot ang braso nito sa katawan ng asawa. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Hindi ko kasi alam kung anong pere. Hindi pa kasi ako nakakakita noon. Nahihiyang paliwanag ni Lexi sa asawa. Nakadama ng awa si Cedric para sa kanyang asawa kaya't niyakap niya to na mahigpit. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong mananagot ang madrasta mo sa ginawa niya sa'yo. Seryoso nitong Saad bago to hinalikan sa noo. Huwag pakiusap. Sila na lang ang pamilya ko. Pakiusap ni Lexi sa asawa. Lumambong ang mukha ni Cedric dahil niya sukat akalain na nasa kabila ng pinagdadaanan ni Lexi. Nagawa pa rin itong turing na pamilya ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ginugol ng asawang buong araw nila sa pamamasyal at naging masaya ang bawat sandali na lumipas. Pero dahil nag-enjoy sa piling ng isa't isa, dahil itong unang pagkakataong naranasan nilang mamasyal at masaya na sila sa simpleng pamamasyal lamang. Sweetheart, lagi mong tatandaan ang bilin ko. 2 araw lang akong mawawala dahil may business trip ako. Kailangan kong kausapin ng mga bagong investor. Nakangiting tumango si Lexi bago ito yumakap sa asawa. Sinail naman ang halik ni Cedric sa labi nitong asawa at gumantay ng mahigpit na yakap. Aalis na ako dahil malilate ako sa flight ko. Malambing na paalam ni Cedric kay Lexi. Mag-iingat ka ha, Anya, na sa asawa na hindi may tago ang lungkot sa tinig ito. Don't worry, sweetheart. Kapag maagang natapos ang meeting namin, uuwi ako kaagad. Malambing nitong wika bago muling niyakap na mahigpit ang asawa. Saka binaon ang mukha sa leg nito at siningkot ang natural nitong bango. May 2 oras nang lumipas mula na makaalis ang asawa ni Lexi. Natigilan si Lexi na makarinig ng kasunod na katok mula sa pintuan. Kagad na tumayo ito at lumapit sa pintuan. Pagbukas niya ng pinto ang nakangiting mukha ni Liza ang bumungad sa kanya. Senyorita, may tawag po para sa inyo. Sabi nitong pinakitang hawak itong cellphone. Para sa akin? Nagtatakang tanong ito kay Liza. Kayo po ang hinahanap. Lexi Zimmerman daw po. Magarang nasagot nito. Tinanggap ni Lexi ang cellphone at kinausap ang nasa kabilang linya. Hello, pwede ba makausap si Lexi Zimmerman? Tanong sa kanya. Ako nga po to. Utal na sagot ni Lexi. Miss Smith, kailangan yung pumunta sa hotel na sasabihin ko sa'yo para malaman mong ginagawang panuloko sa'yo ng asawa mo. Aniya mula sa kabilang linya. Natigilan si Lexi at hindi alam ko anong gagawin dahil pakiramdam niya parang may bombang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Sige, pupunta na ako. Mabilis pang sagot ito sa kausap. Dilingid sa kalaman ni Lexi ang isang makahulugang ngiti, sumilay sa labi ng katulong na si Liza. Dahil sa kapamanga ni Lexi, madali itong napaniwala ng kausap. Mabilis itong nakiusap kay Liza at tulungan siyang makalabas sa mansyon. Tagumpay na nakalabas si Lexi sa mansyon ni Cedric nang hindi na mamalayan ng ilang mga tauhan nito na inasayan niyang magbantay kay Lexi. Pagdating sa gate, muling huminto sa paglalakad. Si Liza at Lexi, dahil isang gwapong binata ang humarang sa kanilang daraanan. Hi, good morning. Dito po ba nakatira si Lexi Zimmerman? Magalang na taogon nito. Ano po yon? Bakit po? Nagtatakang tanong ni Lexi, ngunit halatang nagmamadali ito. Lexi, ako nga pala si Clinton at matagal na rin kitang hinahanap. Seryosong sagot ng binata. Sandaling nagtitigan ng dalawa at tila tumigil sa pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Ano mga pagbabago mangyayari sa buhay ni Lexi? Ngayon natagpuan na ng anak na mayapang abogado na si Wilson, ang tagapagmana ni Mr. Mariano. POV ni Lexi. Kuya, pwede bang mamaya na lang tayo mag-usap? Nagmamadali po kasi ako ngayon dahil may pupuntahan pa ako. Aniya sa binata na nakaupo sa aking harapan. Kailangan ko nang umalis kaagad dahil baka makita ko ng mga taon ng aking asawa. Mas lalo pa ako mahihirapan na makaalis. Ganun ba? Kung iyong mamarapatin, pwede kitang ihatid para sa pupuntahan mo. Sagot na lalaki sa akin na tila matauhan ito sa matagal ng pagkakatulala sa aking mukha. Nagkataon lang nagmamadali ako kaya hindi ko pinansin ang paraan ng tingin niya sa akin. Talaga? Maraming salamat. Nagagalak kong Saad.
bago mabilis na lumapit sa kanya. Senyorita, bilisan ninyo. Parating na mga bantay. Ikaw na pong bahala kay Senyorita Lexie. Si Liza halatang hindi mapakali at bahagyang natataranta pa ito. Hindi niya na hinintay pa ang sagot ng estrangherong lalaki at mabilis na nitong isinarado ang maliit na gate. Naiwan ako sa harap ng lalaki nagpakilalang Clinton.